This is Carlo, also known as the Psychologist. Kung bago ka sa channel na to, ay gumagawa ako ng mga cycling videos, mga cycling events, locally and even internationally. And then gumagawa din ako ng mga video tungkol sa aking mga ride. If this is your first time in my channel, please consider subscribing. And then paki-check din yung bell for notification so that when I have a new video upload, malalaman mo kaagad na meron tayong panibagong video. Sa video na to ay titingnan natin, ibabike check natin itong Trinx Drive 1.0 road bike. Tingnan natin yung mga piyesa niya, tapos maya maya ng konti ay sasakyan ko siya. Tatry kong pakiramdaman, no, kung paano yung ride niya, and I'll make a short review about this bike. Okay, so let's try to check this out. Alloy ang kanyang frame, smooth welding at triple butted na. Shimano Claris ang kanyang STI, Tektro ang kanyang brake calipers, at alloy ang kanyang fork. Hubs ay Fast Ace na seal bearing. Pro Wheel 52 to 42 teeth ang crankset. Shimano Claris FD at Shimano Claris din ang kanyang RD. Cogs ay Shimano Claris at Trinx ang kanyang saddle.
Okay, so yun, natapos ko ng sakyan, natapos ko ng test drive yung Trinx Drive 1.0 na road bike. Right there and then, gumawa ako ng initial na review and impressions. Kaso, na-delete ko siya, no, unintentionally, na-delete ko siya from my laptop. So, gagawin ko na lang ulit ito, uulitin ko na lang yung aking initial na review and impressions about the bike. So, let's start with the pros, no, the positive points of this bike. Una, let's start with the frame. The frame is alloy, aluminum. Tapos, triple-butted na siya and smooth welding frame. Ano yung triple-butted na sinasabi? Pag sinabing triple-butted siya, yung mga dulo, okay, na malapit sa mga connections, ay nilalagyan pa siya ng isa, dalawa, or tatlong layer. Pero dun sa papunta sa bandang gitna ay manipis para mabawasan yung weight ng frame. Okay, so yun yung isang maganda dito sa frame na ito. Magaan siya pero matibay because it's triple butted. And then this frame, no, ay internal routing na yung kanyang cable. Meaning wala nang nasa labas na kable. Lahat ay pumapasok sa loob ng frame. Ang advantage nito ay mas less yung exposure ng mga kable sa dumi, sa dirt, sa soil, even sa moist, no, na pwedeng mag-create siya ng hindi magandang performance sa mga bisikleta natin. So, it's a good point for this bike, internal routing yung kanyang cable. Next is the drivetrain, no. Pag tinignan natin yung kanyang drivetrain, ay original na Shimano Claris, no. Although 8-speed lang siya, pero definitely it's an original Shimano Claris drivetrain. Kasi ngayon yung naglalabasan ng mga mura nga ng mga bikes, kaso yung mga components na nakalagay ay mga fake, no, hindi Shimano. Di ba nakikita natin mayroong Shiming, may Shimono, may Shimate, no? Ano-ano pa ba yung mga nakita ninyong mga fake na Shimano parts? Comment nyo na lang siguro below, no, para makita natin. Naman sa weight, surprisingly magaan yung bike kahit alloy lang siya, aluminum, no, hindi siya carbon. Pero yung total na weight niya ay nasa 10 kilograms lang yung kanyang weight. So nagulat din ako kasi yung road bike ko na ginagamit ay parang magkasing gaan lang sila eh. Considering na yung ginagamit yung road bike ay full carbon na yon. Pero itong bike na to ay lightweight siya. So at 10 kilograms na naka 8-speed Claris, medyo nako-compensate siguro yung kakulangan ng kanyang gearing because it's a lightweight bike. So it's a good point for this bike. Pang maganda sa Trinx Drive 1.0 na to ay ang kanyang price. Competitive yung price niya actually compared with other brands with the same parts or with the same specs. Kasi ang nakita ko, nung actually nag-start ito ay mga around 18, 19 yung kanyang price nang dumating. But later on, medyo bumaba yung price niya, lalo last year. Nakikita ko may mga around 17 and lower na 1,000 yung price. So, kung makakakita pa kayo, mayroon pa kasing mga available nito sa market ngayon na mga 2018 models ng Trinx Drive 1.0. It's a good option if you want to buy an entry-level road bike with an Claris 8-speed group set. Maganda na siyang option. Yung ibang brands kasi na nakita ko with the same components, with the same parts, no, same specs, nasa 30 to 40,000 yung range niya eh, no? So medyo malaki yung difference. So at around 18 or lower, kung hindi sapat pa yung budget mo for a road bike, consider the Trinx Drive 1.0. Ako, I highly recommend the bike. Maganda siya, magaan. And later on, if you want to upgrade, pwede na yung frame, pwede mo na keep yung frame, upgrade ka na lang ng gears, no? Kung gusto mong 9 or 10 speed or even 11 speed, pwede mo na siyang i-upgrade na lang. And then finally, Drive 1.0 ay meron siyang kasamang 5 years na manufacturer's warranty from Trinx. Normally naman yung Trinx ay nagbibigay siya ng warranty, 5 years sa lahat ng kanilang frames. And then for select parts, drivetrain parts, ay meron pang 3 months na warranty. So kung may problema, pwede nyong ibalik doon sa binilhan yung authorized dealer. Okay? So kung bibili kayo ng bike, siguraduhin ninyo na may mga kasamang warranties. Normally, pag mga legit na companies naman yan, may kasamang warranty lagi yung mga binebenta mga bike. So always ask
for a warranty. Malaking bagay yun in case nagka-problema kayo sa binili ninyong product afterwards. Ano naman yung mga cons or mga areas from improvement nitong Trinx Drive 1.0? Okay. Number 1, yung kanyang cassette, no, or yung cogs na nakalagay ay 11 to 25 teeth yung kanyang range. Normally yung mga entry-level bikes, ganito naman yung mga nakalagay, no? And then nakapartner sa kanya na crank or yung chain ring ay nasa 52 to 42 teeth. Okay? So medyo malaki yung plato niya. At ako, hindi naman ako malakas pumadyak, lalo sa mga ahon. Hirap akong iahon kanina, makikita niyo sa video ko siguro. Ang hirap iahon nung plato na 52 to 42 teeth yung kanyang range. Tapos partneran mo pa siya ng 11 to 25 teeth lang na cassette. Mahirap at talagang hirap na hirap akong umahon kanina. And then the last one, actually it's very minor, no? Ang nakuha ko kasi na bike na unit for testing ay small, size 48 cm siya. And I'm 5'8", medyo maliit siya sa akin. Normally I use 51 or 52 frame size. So naramdaman ko kanina na medyo cramp yung aking posture, no? Yung body posture ko, medyo naka-cramp ako masyado. Kung maglo-long ride ka na ganon yung postura mo, masakit yung likod mo noon afterwards. May mga mararamdaman kang sakit sa katawan. So again, it's very important to choose the right size of frame or the right size of bike for you. Especially pag road bike, kasi mararamdaman mo kaagad yung mga sakit sa katawan pag hindi fit sa'yo ang size ng frame ng bike na pinili mo. That's it for this video. Kung may mga katanungan kayo, just type in your comments below. Try nating sagutin yun. Kung meron pa kayong ibang mga topics na gusto nating ma-feature dito sa channel, just type in your comments below. So maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys! Baka akala nyo ang lakas-lakas kong pumadyak at umahon dahil nakita nyo sa video. Okay? Nakuha sa editing yun. Papakita ko sa inyo talaga kung anong totoong nangyari. Tingnan nyo to.